Ay, magandang umaga po, Sir Weng, Ma'am Weng, Opo, 'no? salamat At sa sa inyong oras. taga-subaybay po at, Oo, isang magandang hapon po tsaka isang maulan na hapon. Oo nga, maulan, hindi pa oo. tayo wala pang haring araw sa maghapon, Oo. Hanggang bukas pa siguro 'to. Kumusta ho? Ano ho na napulot niyong magandang balita mula doon ho sa talumpati ng Pangulo nung Lunes sa kanyang SONA? Actually po, Sir Weng, 'no, Ma'am Weng, hindi ako nanood doon sa kanyang SONA dahil, meron po akong pinuntahan na mahalagang, bagay noon, 'no? Mm. Pero sa nakita ko po, sa tingin ko po, ang inaantay lang po sana namin mabanggit po ang transport, pero nabanggit po niya yung, electric, 'no? Sabi Mm. po ng nakakaano sa'kin, na nabanggit niya yung electric. Actually po, tingin ko, Ma'am Weng, Sir Weng, do'n pa tayo papunta. Kaya lang po siguro, do'n sa pagkakabanggit niya ng electric, ang kailangan po dito, yung suporta po ng gobyerno para sa mga gumagamit ng electric. Actually po, Mhm. meron akong tatlong electric na tinetesting na, eh. Mm. Ano ho 'yan, jeep ba Opo, 'yan o ang nagiging problema po namin dito, yung charging station. Yun, Oo, charging. yun po, yung charging station dahil napakamahal po. Dapat po, tsaka kung titingnan po natin, meron tayong batas ng ng EBIDA law na Mm. kung saan hindi naman po pinapa-implement yung mga nakapaloob doon sa EBIDA law. Kailangan po ano yon, ipatupad yung doon sa EBIDA law para po talagang bumaba rin po yung Mhm. yung presyo nitong electric. Yun Kaya ho po. ba, kung halimbawa po, ano bang balita ninyo, magkano ang isang unit na EV para sa public transport? Kunyari jeep. Actually, as ano po, yung kinuha po namin na inutang din namin sa bangko, Oh, sa ano po sa 4 million po. Ganun wow. po. Isang 4 Parang unit konti yun, million. lang naman po ang konti naman po lang yung diferensya Mm. doon sa modern jeepney. Mas mahal lang siya ng konti. 4 million. Mas mahal lang po ng konti. Oo. Kaya lang po, kung titingnan po natin na Sir Weng, Ma'am Weng, doon po sa tinetesting namin, bigyan ko po kayo ng idea, kaya pa nag-interest na rin ako dito sa electric, Mm. na kung sakali po, halimbawa po, yung diesel fed natin, Mm. kung kumukonsumo kami ng 7,000 na diesel, Mm-mm. maghapon po yon. 7 per day. Dito po sa electric, sa nasusubok po namin, dito po sa electric, ang konsumo lang po namin nasa 2,000, mayroon po kaming savings na 5,000. Kumbaga, ilang Napakalaki oras po, na napakalaki po. ilang oras na biyahe yan, hindi nalolobat. Ilang oras na biyahe 'yon? Ayun nga lang yung po yung problema na yung pong nakuha namin na hindi po namin alam na ang sinabi nga po sa amin nung nakuna namin, hindi ko na sabihin yung na ang sinasabi po 170 kilometers. Pero yung pula, meron po pong akibat na kung sakaling yung 100 kilometers, dire-diretso ang takbo. Pero pag sakay baba po, nababawasan. Mhm. Kasi naka-on Maging siya, ang nangyari tuloy-tuloy. po doon, ito po yung aming sinire-resolve ngayon dahil sinimula na namin to, yung pong charging station, kailangan po, kasi yung binigay po sa aming charging sa 8 to 8 hours po Wow. Kaya medyo mabigat po, pag bumiyahe po kami ng madaling araw, ng alas 5, alas Oh. 11 lang po, titigil na kami. Kasi Kailangan charge na po kayo. makaano kami, Mag-charge na ulit. makapag-charge kami kaagad, opo. Ng 8 oras. Ang haba po ng oras, opo. Magkano yung Kaya charging? kailangan, meron po tayong fast charging na tinatawag. Mhm. Kaya lang po, nag-ano na rin pa kami, nagpakabit na rin kami. Mabigat lang po yung 1 million po yung halaga. Wow. Ah. Charging station lang yon ng 1 million. fast charging. Opo, yung fast charging. At saka marami pong Oo. marami pong mga rekutitos Oo. para makabitan ka nito. Parang doon Kaya sa nga po private dapat, Actually vehicle po, yata, Sir Boy, pag bumili ka ng Yes. EV na vehicle, bibili ka rin siyempre ng charging, pang-charge, hindi ba? Hiwalay ang presyo nun, mga 30,000 yata Opo. yun. siguro po dapat ang gawin lang dyan, isama ng mga manufacturer yung charging. Kung Yes. sakaling mangungutang ka, Oo. halimbawa po, sabihin natin, kung 4 million, gawin nilang dagdagan po nila ng mga pang-charging para pag inutang namin, dapat kasama na. Pero meron pong batas doon sa nung isang beses po, nakasama ko si Secretary Garin, Mm-mm. na nung sinabi po sa akin, bakit hindi kayo magsubok na electric? Mm-mm. Nasabi ko po yon na may electric na kami. Ang problema lang yung charging station. Yung pala, may mandato po sila, lalo sa mga mall, Mm-mm. na kung saan
pwede po nilang diktahan ng mall na hindi kami maglalabas ng pera, DOE at saka mall, na magkakabit sila ng charging station sa mga yung mga mall. Doon kayo Kagaya po babayad. namin, kagaya po namin, ang rota namin Binangonan, Santa Lucia, pwede po nilang kinakausap na po nila yung mall ngayon. Sana po maganda po sana yung ganon. Magkano Ang po ang problema- bayad sa pag-charge? Depende po yan Depende po yan doon sa kung ano yung ilalagay na po doon. Yun Kung po anong yung hindi ko pa napag-aaralan. Alright. Sa ngayon po, tuloy-tuloy yung pag-aaral namin sa electric, no? Kaya Pero po halimbawa- nakikita rin namin at siguro po meron na rin na akong kausap ngayon, may lumapit po sa atin, na nakikipag-usap po na humihingi po ng tulong sa atin na parang ito po, kung matutuloy po ito maganda dahil makakatulong po sa transport sector na para pong list doon, parang boundary hulog po na wala kami ilalabas sa pera. Oo, kaya lang parang matagal yung return of investment mo, boy, di ba? Matagal mo makukuha at mabubuo yung puhunan mo. Siguro po mga 5 years. 5 Doon years. sa pinag-uusapang binubuo po namin programa ngayon, 5 years po, parang rent-to-own na kung sa pagdating, wala po kayong ilalabas na pera, pagdating po ng 5 taon, sa'yo na yung unit. Oo, pero kailangan yata yan every 5 years, Weng. Pinapalitan din yung battery at mahal ang baterya, Sir Boy. Iyon nga po yung dapat pag-aralan pa na kakausapin ko po sila tungkol doon. Oo. Tatanungin ko po yon. O Pero kasi, kung yan naman po, isasama ng manufacturer, pagdating ng 5 taon, papalitan nila, wala po tayong magiging problema correct. doon. Kasi ngayon, ang mga EV, halimbawa, Weng, nakakita ka Oo. ng EV, 1.5 million ang halaga, Sir Boy. Ang halaga ng baterya niyan, after 5 years, bibili ka ulit 20% ng amount na 1.5 ang babayad mo sa panibagong baterya. Ganun Pero kamahal ang tingin ko- baterya niyan. Yun ang bentahan tama dyan po eh. kayo doon. Correct. Ang baterya ang Kasi doon bentahan. din po kami Sir Weng, Ma'am Weng, doon din kami nagwo-worry. Yun po yung aking tinutuklas pa ngayon na kung sakali, halimbawa nga pa, 5 taon, 5 taon na, baka dapat palitan na uli ang unit. Oo. So Pero- kasama, O brand yung yung unit, baterya, brand yung baka po baterya. napakamahal nga ng baterya natin. Opo. yun ho kasi ang come-on nila eh. Bibili ka unit pero kikita sila sa baterya. Oo. Yun Totoo. ang Opo. yun Tsaka Kaya sa- ang sila kailangan tsaka po sa kikita. talagang charging aralin port mo. mabuti. Oo. Maganda po yung sinabi ng ating Pangulo, pero siyempre po, kagaya ko, mabuti may tinetesting na po ako along the way, nakikita po namin yung mga problema. Yun po yung aming sinasabi. Hindi ba problema ang mas lalo tayong kukonsumo ng kuryente dito sa bansa natin dala ng mga electric vehicle, no? Paano Isa pa po yun. paano yung singil ho diyan? Sabi niyo kanina hindi niyo familiar magkano yung rate ng pag-charge ho. Magkano ba yan sa resibo? May 12% VAT ba yan? Sir Orly, kasi yung sa amin, si Weng to, si Weng. yung sa sorry Opo. po. Sige. Hindi, pero Sir Weng, yung charge ba yung niyan? po sa amin na tinetesting namin, yun nga po, dahil yung sinasabi po namin pag gumagastos ka ng yung konsumo po namin parang 2,000 lang doon sa wala pa nga po eh. Oo, 2,000 per day yan. Opo, per day. Oo, wala nang kwan yan, wala nang mga may VAT pa ba yan na binabayaran nyo? Wala po. O walang system Wala. sa kuryente yan eh. Oo. Opo. Meron niya. Oo. Kaya lang po talaga mabusisi, Sir Weng, no? Pero siguro po, along the way, makikita na namin talaga yung mga problema. Tapos ito pong binubuo ko ngayon, na may nakikipag-usap po ako, talaga pong inaayos ko ng mabuti ito para kung sakaling tumakbo at magkaroon kami ng talagang electric. Kagaya po ni kasamang Obet Martin ng Pasang Mazda. May testing na rin po siyang electric eh. Opo, magte-testing na rin siya ng electric. Okay. Yung mga gasolinahan, di ba dati mayroong mga gasolinahan, may mga charging station na rin. Meron ako nakita sa EDSA meron dati. na po. Pero very kalaw Yung na. mga mall din po, meron na. Yeah. Pwede ka mag-charge doon. Meron pa nga sa tabi lang ng building, meron naglagay na ng kwan eh. Oo. Condominium na yun ha. Ang mahirap po nga kayo. daw, Sir Boy, ngayon, halimbawa, yung sa mall, kahit ikaw pribado ka, pwede kang mag-charge doon, hindi ba? Babayad ka lang. Kaya lang hindi ka Opo, makapag-charge babayad ka lang. kasi nakapila yung mga Oo. EV na taxi.
Oh, yung Di oh, ba? Oo. So kung ganun kalimitado ang charging stations natin, medyo mahirap na dapat sinasabay yun yung pagdami ng mga charging station, sinasabay yun sa pagdami ng mga gumagamit ng EV. Hindi pwedeng limited ang Oo. charging station mo tapos dumarami yung mga sasakyan ninyong de kuryente. Tama po kayo doon. Kaya nga po kami, yung amin pong binubuo, kailangan po yung garahe namin, lagyan ng charging station. Okay. Oo, tama Pero yan. sandali, ito bang Opo. plano ninyo ay shift na mula ho doon sa kasalukuyan na Modern Jeep. modern Jeep, magsi-shift na ho kayo sa electric, hindi yung magdadagdag kayo ng electric vehicle kasi dadami, sisikip po tayo, mas lalo tayo matra-traffic yan. Oo. Tama po kayo, magsisi po kami. Shift na, okay, hindi Kung yung kung ano po yung kung ano po yung tawag dito natin. Kung ano po yung ginagawa namin sa modern, na traffic substitution, ganun po yung gagawin natin. oo. So ilelet go nyo na po yung modernized jeepney ninyo. Magiging EV jeepney na yung inyong ilalarga. Hindi naman po, kasi yung po binabayaran pa namin. Oo. Siguro po, itutuloy pa rin namin yon. Mag-base na lang po kami doon sa kung alin po yung maganda yung magiging takbo, no? Mm-mm. Oo. Halimbawa po, meron kaming modern, meron pa rin kami na electric, Mm. para po mapagtulungan. Pero dapat ba yung Kung mga halimbawa hindi kami makabayad dito sa at kikita naman po sa kami sa electric, yun po Opo. gagamitin namin itong bayad. pero dapat ba ganun din ang kondisyon? Parang modern din ho kayo, dapat meron ho kayong grupong kasanib kayo. Diba, yung mga modern jeepney natin, kailangan meron kayong ba yun? Kooperatiba. Yes, Oo. yung yung mga Consolidated? korporasyon Mm. na andyan na po, yun na lang ang dapat magpalit ng EV. Yun, okay. Hindi kasi baka may Yung papasok yan. consolidation po. Kasi baka may mga maghanap ng pagkakakitaan, may Oo. capital sila. Mm-mm. Pasok na tayo dito. Total, Totoo. hindi naman required siguro na kayo'y miyembro ng magkaroon ng consolidation, di ba? Oo. So dapat yung mga existing At na mga PUB operators, kayo pa rin ang bibigyan ng pagkakataon na mauna dito sa PUV. Electric. Tama po kayo, Mag-electric. Sir Wing, Ma'am Wing. At saka unang-una po, yung consolidation na natapos na po yan dahil kami po ni kasamang OBET, Mm-mm. ang nagkaroon din na nakapag-usap po kami na ma-extend pa uli yan, yung gusto makapag-consolidation, naglaps na po yan Mm-mm. noong May 29. Mhm. At siguro po, kami rin po ni kasamang Obet Martin, Mm-mm. ang nag-suggest na makapag-rehistro pa ng 1 year yung mga hindi sumama sa consolidation. Oo. Pero pagdating po ng isang taon, hindi na rin po kami papayag na makatakbo pa yung nila, yung kanilang pinagbigyan na po sila Oo. na makapag-consolidation pa uli sila tapos makapag-rehistro ng 1 year. Oo. Yung po. Okay, 1 Kaya year. po tingin ko magiging maayos to. Tapos doon po naman sa diesel natin sa ngayon, actually po talaga ngayon po kumakala pa ako ng mga ebidensya tungkol doon sa tagas ng diesel natin, nahihirapan na rin po yung ating mga driver. Sir Oo. Wing, Ma'am Wing. Okay, Alright. salamat sa mga hinaing nyo yan na ipaabot natin. Salamat Sir Boy Vargas sa oras ninyo. Magandang Good luck sa hapon inyong po. Thank you. sa inyong transition. Yan. Yeah. Thank you sa Sir oras. Boy. Maraming salamat po sa inyo. God bless po at mabuhay po kayo dalawa. Thank you po. God bless. Sigilong Boy Vargas, presidente ng Altodap sa kanila hong palanong